Maayong gabi sa tanan o karon sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa The Gospel of John. Dinhi na kita sa John chapter 2 verses 1 to 11 na kung saan atong pagkatan-awon ang pagtuong deserving sa usa ka milagro. Last na kita nag-live ay atong nakita doon si Andrew nga gihimong Fishers of Men sa atong Ginoong sa Kristo. Kung nining gabi na, tanaw no sa usab nato ang pagtuo that deserves a miracle. Pero bago yan, tayo po muna ay mananalangin o mag-ampo. Among amahan sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo nining kagabion o Lord God sa padayon namong pagsimba sa iyo Ginoo, pinaagi sa pagtuon sa imong pulong, tabangi kami o Lord God nga mas masabtan pa namo Ginoo ang imong written word o Lord God para madali kaning i-apply namo Ginoo sa among tagsa-tagsa kakaugalingon o Lord God. Panalangini ang bawat isa Ginoo nga magapananaw niining live sa pagtuon sa pulong sa Ginoo through Facebook Panginoon. Panalangin sila o Lord God according to their needs Panginoon and according to their faithfulness o Lord God. Salamat kay Ginoo nining gabi na sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Faith that deserves a miracle. Kini makita nato sa John chapter 2 verses 1 to 11 kung saan ang atong Ginoong Kristo, ang iyang mga disciples o iyang inahan nga si Mary ay andoon sa kasalan sa Kana. So atong pagabasahon sa John chapter 2 verses 1 to 11. Matod pa sa verse 1, sa ikatulo ka adlaw may kasal dito sa lungsod sa Kana sa Galilea. Og dito ang inahan ni Hesus. Verse 2, gidapit usab si Hesus og ang iyang mga tinun-an. Sa nahugdan na silag bino, ang inahan ni Hesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Verse 4, si Hesus mitubag, babay, unsa may labot nato ni ana, wala pa moabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Hesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. So buhaton daw sa mga servants bisag unsang isugo sa atong Ginoong Kristo kanila. Verse 6, ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuohan labot sa pagpanghinlo og tungod niini didtoy gibutang nga unom katagyaw tadyang bato o tagyang bato nga sudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlanan og mga 20 ngadto sa 30 kagalon nga tubig. Ang matag usa kasudlanan may mga 20 ngadto sa 30 kagalon nga tubig. Si Jesus mingon sa mga sulugoon, pun-an ninyog tubig ang mga tadyaw og ila kining gipuno. Verse 8, unya mingon siya kanila, pagkabo niining tubiga og dad-ang ngadto sa nagdumala sa kombira o gidala nila kining ngadto kaniya. Verse 9, ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. So sa manager ni ana nga kasalan ay gitilawan niya kung unsay klase kato daw nga bino. Wala siya masayod kung diin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabu sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki og giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. O kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, ana paidalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan nganong karon pa man nimo idalit ang labing maayong bino. Verse 11, gihimo ni Hesus kining una niyang milagro dito sa Kana sa Galilea. So dinhi ato makita nga una kini nga milagro sa atong Ginoong Kristo nga gibuhat niya sa kasalan sa Kana. Dito gipadayag niya ang iyang himaya o kaniya ang iyang mga tinun-an. So
Ang verse 11 din nagpakita nga ang tumong sa atong Ginoong Kristo sa pagbuhat niya og milagro. Dito daw gipadayag niya ang iyang himaya og nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. So, unang milagro sa atong Ginoong Kristo. Og dito niya gibuhat kini sa kasalan sa Kana. May pagpananaw ni nakadaklit og pananaw si Pastor John Kevin nga naa sa Iligan City. Si Mami Mers is watching us nga tuwa sa Marikina or Pasig sa Manila. So may gabi Joy. May gabi Joy. So sa padaya nato. Matod pa sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7, muni ang gingon, tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan o sa maayong pamatasan ang kahibalo. So makita nato din sa verse 5 nga sa usa ka Kristohanon ana-ana ang pagtuo. Matod pa ni Apostol Peter, tungod niini paningkamutan gyud nga idugang sa inyong pagtuo, ana-ana ang pagtuo dahil ang usa ka tawo nga dalawa sa atong Ginoong Kristo tungod man sa pagtuo niya sa atong Ginoo. So ayha pa dayon idugang daw ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan ang kahibalo. Sa kahibalo verse 6, sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon, knowledge, din self-control, sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamainantuson. Sa pagkamainantuson ang pagka-Diyosnon, sa pagka-Diyosnon ang inigsuong pagmahal, sa inigsuong pagmahal ang gugma. So kini nga batasan mauni ang dapat makita nga batasan sa tinuod nga Kristohanon. Idugang kini niya sa iyang pagtuo dihang siya ay mituo sa atong Ginoong Kristo. Matod pa ni Apostle Paul, train yourself to be godly. So dili ang atong pagka-Diyos noon, ang atong pagkamaing batasan ay dapat gidi ay i-train nato kini, idugang nato sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Kining tanan nga mga batasan nga nabasa nato karon nga dapat makita sa usa ka Kristohanon, ang pagtuo was the starting point ani. Faith was the starting point ni ani. The basis of the other graces of the Spirit. Faith was the foundation on which other things were to be built. Dahil tungod sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo, kaya katong gibasa nato kanina ay atong idugang para ma-refine ang atong pagkatao bilang Kristohanon. Sumana, importante kaayo ang pagtuo sa usa ka tawo. Gani, ang pagtuo man ang susi sa kaluwasan. Matod pa ni Apostle Paul sa sa Ephesians chapter 2 verse 8, by grace you have been saved through faith. So anaa ang grasya sa Ginoo nga mao ang kaluwasan, makuha mo kini pinaagi sa imong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Kristo. Matod ko pa sa una, og kini nga pagtuo dili gikan sa imo kung dili gikan gihapon sa atong Ginoo, because without the conviction of the Holy Spirit sa imong kasing-kasing sa imong pagkatao, dili ka gid mo tuo sa atong Ginoong Kristo. May gabi ni Pastor Leonardano nga silip sa atong live, maging si Pastor Luis Sanchez. May gabi sa inyong mga pastor nga mga kauban ko. Si Pastor Danong ay kauban ko sa Quima, Cagayan de Oro Ministers Association. So padayon ta, faith is not speaking. Matod pa sa usa ka manunulat, faith, ang pagtuo daw, is not speaking into existence what we want. Dili kini ang pag-declare ngadto sa existence kung unsay atong gusto. It is believing and obeying what He wants. So what the Lord Jesus Christ wants. It is believing, faith is believing and obeying what the Lord Jesus Christ
once. Mauna ang insaktong pagtuo. So matod ko pa kanina, ang pagtuo ay gasa gihapon kini sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios kanato, dahil without the conviction of the Holy Spirit, dili gid ma-born again, dili gid mahimong tinuod nga Kristohanon ang usa ka tawo. Sama ni Lydia sa Acts chapter 14, kung wala ko masayop, nga mituo na siya sa atong Ginoo. He is already a godly woman, ngunit wala pa niya na dunggi ang atong Ginoong Kristo, ang pagtulunan sa atong Ginoong Kristo, mao kanang gibuksan sa Espiritu Santo ang iyang kasing-kasing para masabtan kini niya. Sumana. So, balikon ko, faith is not speaking into existence what we want. Dili para sa ato lang. Dili para sa ato nga mo declare kita para mahimo mo exist ang atong gusto. But faith is believing and obeying what the Lord Jesus Christ wants. Kauban ko nga, doon ako'y kauban nga kauban nga Kristohanon nga matod pa niya, ay totally healed na daw siya sa atong Ginoo. Wala na gyud kuno siya sakit, matod pa niya, dahil gi-heal na siya, giayo na siya sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo. So kung ingon niini ang basihan sa usa ka Kristohanon, kung ingon niini ang mindset panan-aw sa usa ka Kristohanon nga dili matud pa niya, dili ko makaingon nga God is healer kung wala ko ayuha sa akong sakit sa Ginoo. Matud pa niya, dili daw siya, dahil giayo siya sa Ginoo, makaingon siya nga God is my healer. So kung ingon niini ang atong mindset, ang atong pagtuo, nga dahil sa naranasan nato, na eksperyensyahan nato nga giayo ta sa Ginoo, ay ta makadeclare nga ang Ginoo ay healer sa atong kaugalingon, we are not walking by faith. Ngano man, kung wala ka day ayuha sa Ginoo, God sees as a healing God. Dili di siya Dios nga nagaayo. Wala mo man, dili mo man maranasan ang kaayuhan kung dili tugot sa Ginoo sa imong sakit. Ayuhon ka man sa Ginoo sa imong sakit, nagpabilin ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo, nga siya ang manggagamot, dakilang manggagamot sa bawat Kristohanon. God is always the healer sa atong kinabuhi. Maayo kita sa atong sakit, kung doon naman kita sakit o dili man, still God hindi nagbabago sa kondisyon sa atong mga lawas. So dinhi sa atong gibasa kaniya sa John chapter 2 verses 1 to 11, there are two kinds of faith in this passage, which one of them deserves miracle. Ang pagtuo ni Mary o ang pagtuo sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo nga kauban niya ni anang higayuna niya sa kasalan sa Kana. Mayong gabi ni Joby Makahelos nga nagtanaw, watching us, nga ako rang niara sa sulod sa balay. So mayong gabi Job. So, what kind of faith that deserves a miracle? Unsa ba ang klase nga pagtuo nga deserving sa usa ka milagro sa atong Ginoong Dios? So tan-awon sa nato ang passage nga atong gibasa kanina. Sa John chapter 2 verse 1, dunay kasalan sa Kana. Matod pa din sa ikatulo ka adlaw may kasal didto sa Kana, may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilee. So ang Kana lungsod sa province of Galilee. Og dito ang inahan ni Jesus, dito si Mary. So kung ato tanawon kasalan sa traditional nga kasalan sa mga Hudiyo sa Israelita, a wedding celebration last of Israel last 7 or 4 to 14 days. So grabe ang ilang kasalan dito dahil mulungtag kini sa usa ka semana ngadto na sa duha ka semana. Asa nato ni mabasa sa Judges chapter 14 verse 12 kung saan ang gihulagway dito ay si Samson. So niana nga kasalan, all the friends and neighbors were invited. Imbitado silang tanan. Asa natin ni mabasa? Matthew chapter 22 verses 2 to 4. So kinahanglan niya nga kung ikaw magpakasal sa
ilang kapanahonan sa Israel ay dako gid ang imong punto kay mapahiya ka unya kung mahudtan ka sa imong mga gastos. John chapter 2 verse 2 maningingon, gidapit usab si Jesus og ang iyang mga tinun-an. So, unang-unang ipakita sa verse 1 ay ang inahan ni Mary, matod ba dinhi, sa ikatulo ka adlaw may kasal dito sa Kana, dito sa lungsod sa Kana sa Galilea, og dito ang inahan ni Jesus. So, verse 1 gipakita si Mary nga giimbita sa kasalan, ini nga kasalan. May gabi day si Heidi who is watching us andoon sa Hingoog City, si Hidilisa Dagok. Padayon, og sa verse 2 makita usab nato din nga dili lang si Mary ang naimbitahan, gidapit usab si Jesus og ang iyang mga tinun-an, iyang mga disciples. Gidapit usab ni ana ang kasalan. Perhaps on this time, Jesus is already niyaning higayon na will no nakaayo ang atong Ginoong Hesukristo didto sa Galilee. Nga naman, dahil yun na nga, naimbitahan siya, giimbita siya. Pwede siyang kailan nila dahil silingan nila, pero at least giimbita na ilan na ang atong Ginoong Hesukristo kauban ang iyang mga disciples. Ang gospel sa naghulagway kang Hesus, makita nato nga ang pulong sa Ginoo sa New Testament sa Matthew, Mark, Luke, and John ay nagpakita sa atong Ginoong Hesukristo nga he is a socialized person. Nga dili siya kiji sa mga party-party. Pag nay mga unsay ngalan na ani gathering, dili siya kiji, dili siya killjoy ba nga di pwede mo attend ni anang kwan. Gipakita mismo sa atong Ginoong Hesukristo nga okay siya sa mga party, sa mga party. So matod pa sa Luke chapter 14 verses 7 to 9, na matigdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa misugilon siya ni ining sambingay ngadto kanilang tanan. So, nining higayon na sa Luke chapter 14, nausab si Jesus Christ sa usa ka sa ngalan ani party, basta usa ka gathering. Diin doon na apil siya nga bisita ni ini. Verse 8, kung dapiton, dahil matod pa niya sa verse 7, kanya-kanya ang mga dinapit daw, ay mipili sa ilang mga lingkuranan nga kuan gyud kanang ang labing pinasidunggang lingkuranan. So, misugilon dayon ang atong Ginoong Hesukristo sa aksyon sa mga kaauban niyang mga bisita. Og matod pa niya sa verse 8, kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, o kasalan siguro dito dahil matod pa niya sa verse 8, kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag, may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kaninyo. Sumao ni iyang teaching verse 9. Og ang nagdapit kaninyong duha, muduol og muingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka, og mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. So, muning pasidaan sa atong Ginoong Hesukristo, if you are invited sa merong okasyon, kainan, party, dili ka gyud dapat mo pili sa labing pinaka sidunggan, pinakasikat nga lingkuranan, kay basig na apay mas labaw sa imo nga naimbitahan. So diha gipakita sa atong Ginoong Hesukristo nga siya ay dili killjoy sa mga party, sa mga gathering, public gatherings. So sa John chapter 2 verse 3 ay makita nato din nga ang bridegroom o ang lalaking ikakasal sa kumbira ay nahudtan sa bino or sa alak. Wine shortage. O dahil siguro si Mary ay kaibigan ni nga pamilya, nag-request siya sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa verse 3 ng John chapter 2,
Sa nahoddan na sila bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila'y bino. Sa kasalan gidi ay dili wala mawala ang alak, wala mawala ang wine. So normal di ay sa inana nga mga okasyon nga naagi alak yun dahil sa mga manginginom. So wala na daw sila ay bino, matod pa ni Mary nga inahan ni Jesus Christ. Siguro because of the length of the feast, the shortage of wine happened. And perhaps Mary was a close friend of the bridegroom. Gusto niyang tabangan ni Ana nga sitwasyon para dili mapahiya ang bridegroom. Kini ang unang atong tan-awon nga kini ang unang milagro nga gibuhat sa Ginoong Hesus. Pero siguro dako na ang pagsalig ni ining higayonan ni Mary nga iyang inahan tungod kay nakauban man niya gyud si pila ka tuig nga nakauban niya si Jesus Christ, around 30 years, 31 years dahil magsugod na, or 30 years dahil magsugod na siya nagsugod na siya sa iyang ministeryo. So na tapos si Jesus Christ pa ang kinamagwangan nga anak ni Mary, busa may pagsalig na siya kay Jesus Christ dahil nini higayuna. For sure wala na mabanggit din ni si Joseph nga bana ni Mary, so patay na siguro nini higayuna, maaga sigurong namatay si Joseph. So niana nahoddan sila og wine, ang bridegroom, busa nag-request si Mary para matabangan ang bridegroom sa kahiyan niya nga sitwasyon. John chapter 2 verse 4, unsa tan-aw nato karon kung unsa ang request ni Jesus Christ ngadto sa unsa ang response ni Jesus Christ ngadto sa request sa iyang inahan. Si Jesus mitubag, babay, unsay labot nato ni Ana, wala pa moabot ang akong panahon. Sumuning giingon ni Jesus Christ, wala pa daw moabot ang iyang panahon, busa ayaw siyang apila-pila. So siguro may moingon nga babae or woman sa English nga disrespectful kini nga pag-address ni Jesus Christ ngadto sa iyang inahan. Ngunit sa ilang kultura niya ng higayuna, ang woman or babae ay dili na respectful sa ilang, disrespectful sa ilang kapanahunan, sa ilang kultura. Jesus' time is always in the Father's time table. And perhaps Jesus is preparing His first miracle in the Passover feast. Dahil pagkahuman ining kasalan sa Galilea, sa Cana, ay miadto dayon sila sa Jerusalem ni Jesus Christ o sa iyang mga disciples or apostles, o dito siya nagbuhat og mga grabing milagro. So dapat siguro ay dili pa siya mobuhat ni ninihigayuna og milagro, ngunit tungod sa request sa iyang inahan nga si Mary ay pinagbigyan niya kini. So samtang si Jesus dito sa Jerusalem sa panahon sa kasulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. So nining higayuna sa Passover feast nga pinakasentro nga celebration sa bansang Israel, pista nga celebration sa bansang Israel, dinhi pa lang dapat siguro mubuhat og milagro, unang mubuhat og milagro ang atong Ginoong Jesucristo. Ngunit tungod sa pangangailangan sa bridegroom nga nag-iimbita kanila, ay pinagbigyan niya og dito siya unang naghimo og milagro, pinaagi sa tubig nga gihimo niyang pinakadavis nga wine. So sa John chapter 2 verse 5, makita nato dinhi ang pagtuo ni Mary sa atong Ginoong Jesucristo. Verse 5, unya giglan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Bisag medyo gisupla na si Mary ni Jesus Christ nga unsay labot nato niya na nga wala pa moabot ang akong panahon. Pero ang pagsalig ni Mary kay Jesus, miingon siya,
sa mga sulugoon nga nag-alagad sa kasalan ni ana nga celebration ay buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. So, ang matod pa ni Steve Lawson, true faith is an obedient faith. And disobedient faith is unbelief. So, ang tinuod daw nga pagtuo, mao ang pagsunod. Ang dili pagsunod sa gituohan, wala mo tuo niini. Wala mo tuo ang ebidensya nga walay pagtuo ang usa ka tawo sa iyang gituhan dahil dili niya kini sundon ang giingon niini. So, true faith is an obedient faith. A disobedient faith is unbelief. So, daghan mo ingon nga sila ay mga Kristohanon pero hindi nila alam kung unsay gusto sa ilang gituhan nga mao atong Ginoong Hesukristo. So, paano nila sundon ang gusto sa Ginoo nga ilang gituhan kung hindi nila ito alam? Malalaman lamang nila ang will or ang kagustuhan sa ilang gituhan nga mao si Jesus Christ o sa atong Ginoong Dios if they read the written word of God of Christ and of God. Ay lamang nila mahibal-i kung unsa ang kagustuhan sa ilang gituohan. So, munang ang tawag niya na professing Christian. Ngano man dahil wala nila sunda ang gusto sa ilang gituohan. Mary is confident of her son, kay Jesus Christ, and she's expecting that something will happen. Siya ay nag-expect nga doon nagyoy matabangan gayon ang bridegroom sa iyang problema ni ana nga okasyon na nahudtan og alak ang party. Wala nakakahiya sa iyang mga bisita. Sa John chapter 2 verses 6 to 7, dinhi makita nato nga nabag-o ang desisyon ni Jesus Christ tungod sa pangangailangan. Nabag-o ang iyang desisyon. Matod pa sa verse 6, ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuohan labot sa panghinlo. Ug tungod niini, didto'y gibutang nga unom katadyang bato nga sudlanan og tubig. So unom ka tagyaw, kining tagyaw mao ni ang banga nga dagko ni siya. Dagko nga banga, tagyaw na ang tawag. Ang matag usa ka sudlanan mga 20 daw ka, 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. So gallons. So ibutang talang 30. Ay, ibutang talang 20. 20 times 6, 20 times 6, 120 gallons of wine nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. 120 gallon kung 30 naman sa usa ka tagyaw, 6 times 3, pila bang 6 times 3? 180? 180 gallons of wine. Verse 7, si Jesus mingon sa mga sulugoon, punan ninyog tubig ang mga tagyaw, og ila kining gipuno. So atong makita din mayong gabi kay RG Kanyas nga nakasilip sa atong live sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi RG. So 6 jars contained 120 gallons of 6 times 20 of water that turned to wine. Sobra-sobra gyud ang probisyon sa atong Ginoong Hesus sa atong mga panginahanglan. Sobra-sobra gyud. Kay tiamo nang 120 ka galon nga wine para ipainom sa mga bisita ni atong gakaslon. So atong makita din nga naay mga passage sa Bible nga matod pa dito sa halimbawa sa 1 Corinthians chapter 6 kung wa ko nagkamali, ang mga palahubog daw ay dili makasulod sa gingharian sa Dios. There is no drunkard na makasulod sa gingharian sa Dios. So gibawal gid sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios ang mga palahubog. Siguro kung moinom lang nga occasional, di lang gyud magpahubog, occasional dili kada gabi, dili kada adlaw. Occasional dili na bawal kay ang gingon sa atong Ginoo,
ang mga palahubog lamang ang dili makasulod sa iyang gingharian. May gabi ni Imalin o ni Ima Cam sa nga nagatanaw sa nakauli na siguro siya sa upol o napadiya sa silingan. So, may gabi Ames. So, Emily di ay si Emily. May gabi Emily. So, muna nga grabe gyud ang atong Ginoong Dios mo provide sa iyang mga anak nga mga pinalangga. Gani mulagi atong nahisgutan ganina nga dili pa panahon unta nga magbilagro ang atong Ginoong Hesukristo, pero tungod sa pangangailangan niining tawhanan niining gikakasal, siya ay nagbuhat sa unan niyang milagro dinhi sa kasalan of Cana. Sa John chapter 2 verses 8 to 10, atong makita dinhi nga pag ang Ginoo mo buhat, patsada gid kini. 120 gallons or 180 gallons of wine nga excellent wine, sabi sa manager ni ana nga kasalan. Sabi sa coordinator or manager ni ana nga kasalan, nag-manage ni ana nga kasalan. Matod pa sa verse 8, unya mingon siya kanila. Matod pa ni Jesus Christ, pagkabo ni ining tubiga og dad-ang ngadto sa nagdumala sa kumbira. Sa English ni manager who manage the party. O gidala nila kini ngadto kaniya. So gisugo sa atong Ginoong Hesukristo ang mga sulugon ang nag-serve ni ana nga kasalan nga ipadala ngadto sa nag-manage ni ana nga kasal para matilawan sa. Verse 9, og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. So mga buutan sa ni nga mga servant kining nag-serve sa kasalan dahil mituogay sila sa gisulti ni Mary nga buhatan ninyo ang tanan nga gisugo ni Jesus sa akong anak. Sumuna ha, ang gisugo mao nay buhaton, ang wala gisugo ayog buhata. Detalyado gid ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Hesukristo, basta siya ang magsugo. Ang wala gisugo nga buhaton ayog buhata. Ang gisugo lamang mooy atong buhaton. Maayong gabi Sister Eileen. Maayong gabi nga nakatanaw, nakasilip ko usab na ini nga live coverage. So, verse 9. Og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino, wala siya masayod kung diin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugon nga maoy nagkabo sa tubig. So wala nasayod ang manager of that party, of that wedding, nga asa batugikan. Busa, matod pa sa busa, gitawag niya ang kinasal nga lalaki. Gitawag sa manager ang ikakasal o kinasal nga lalaki, matod pa din verse 10, o giingnan, nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. O kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, ay paidalit ang bino nga dili kayo maayo. So ay sa di ay ang kultura sa mga Hudiyo sa ilang kapanahunan sa mga kasalan, dahil una sa idalit daw ang maayong bino, pagka nahubog-hubog na ipagawas na dahil ang walay hinundan nga wala di kay lamig nga wine, kay hubog-hubog naman. So siguro sa permero palagi palang pagsugod sa inuman, mga Johnny Walker o sa baka na mga black level, red level, tapos pagkahubog-hubog na malyor ka na dayon og fighter. Sa baka so mga wise sab. Apan nganong karon pa man, matod pa sa manager ngadto sa gikasal nga lalaki, apan nganong karon pa man nimo idalit ang labing maayong bino. Unsa ning labing maayong bino? Ang bino nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, from water to wine. Dunay tulo ka manunulat, dunay manunulat di ay, dunay manunulat nga nagaingon nga dunay tulo ka mga butang nga gihimo ang atong Ginoong Hesukristo. Foolish things matod pa niya. Somebody said about 3 foolish things Jesus did. Number 1, cursing the fig tree because there has no fruits,
when it is not in her season. Katong sa Mark chapter 11 verses 12 to 14 nga gi-curse niya, nagutom ang atong Ginoong Kristo, giadtuan niya ang fig tree dahil basig makakita siya bunga para mukaon siya. Pero pagkakita niya ang fig tree ay walay bunga, iya kining gi-curse. Pero kung atong tan-awon, dili pa daw kato panahon sa ting bunga sa fig tree. So atong basahon, Mark chapter 11 verses 12 to 14. The next day as they were coming back from Bethany, Jesus was hungry. 13. He saw in the distance a fig tree covered with leaves, so he went to see if he could find any figs on it. But when he came to it, he found only leaves, because it was not the right time for figs. So, pag-abot niya, nangita siya bunga, ang iya nakita, mga dahon lang, dahil dili daw ting bunga niya anang panahon na. Jesus said to the fig tree, "No one shall ever eat from you again." And his disciples heard him. So pagbalik nila, nalanta na, namatay na ang fig tree. So nga, unsay buot pasabot ni ani? So ang buot pasabot ni ini, sa tanang mga Kristohanon, dapat gid ang mga Kristohanon mamunga og maayong binuhatan ayon sa gusto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang batasan sa atong Ginoong Hesukristo, basta mga maayong binuhatan, dahil kung makitaan sa atong Ginoong Hesukristo nga sinabi niyang Kristohanon siya o professing Christian, sabi niya Kristohanon siya, pero ang iyang binuhatan ay sukwahi sa Christian life nga kinabuhi, Christian teaching nga kinabuhi, basig patyon siya sa Ginoo. So matod pa sa manunulat, this is one of the foolish thing nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Number 2, nga foolish daw nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Number 2, commanded Peter to give the tax payment in the first month. So, matod pa sa Matthew chapter 17 verses 24 to 27, when Jesus and his disciples came to Capernaum, the collectors of the temple tax came to Peter and asked, "Does your teacher pay the temple tax?" 25. Of course, Peter answered. When Peter went into the house, Jesus spoke up first. "Simon, what is your opinion? Who pays duties or taxes to the king of this world? The citizens of the country or the foreigners?" Verse 26. The foreigners answered Peter. "Well then," replied Jesus, "that means that the citizens don't have to pay. But we don't want to offend these people, so go to the lake. Go to the lake and drop in a line. Pull up the first fish you hook, and in its mouth you will find a coin worth enough for my temple tax and yours. Take it and pay them our taxes." So, binuang daw, foolish thing daw kini nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, nganuman nanginsayon lang siya dahil gikuha niya, namingwit lang siya, tapos ang unang nabingwit niya, tuan na dito ang pangbayad sa tax para makabayad siya. So, matod pa sa manunulat, foolish things. Ikatulo nga foolish daw, turning the water to wine. Kini atong gitalakay karon. So, nganong foolish man, dahil niya anang tungod sa wine nga 120 gallons, so daghang nangahubog ni anto, o muna nga nahimong channel siya sa mga nangahubog na nabag-o ang mga batasan tungod sa espiritu sa alak. So pero dinhi atong makita nga ang gipakita ni sa atong Ginoong Hesukristo para ipadayag ang kanyang himaya ngadto sa mga apostles o sa iyang inahan mismo. So why did Jesus did this miracle? Nganong gibuhat man kini sa atong Ginoong Hesukristo nga milagro? Ang kasagutan ini sa verse 11. Matod pa sa verse 11, Jesus did this as the first of his miraculous signs in Cana of Galilee. In this way, he revealed his glory, and his disciples believed in him. So makita nato din nga ang purpose ay para ma-reveal ni Jesus Christ ang iyang himaya.
ug tungod dinhi nagresulta nga ang iyang mga disciples nagdugang og panuo kaniya. Mas nalig-on ang ilang pagtuo kanila. So anong kaibahan sa pagtuo sa mga disciples o pagtuo kay Mary? Si Mary wala pa niya nakita ang milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, pero mituo na siya. Meron na siyang hugot nga pagtuo nga matabangan niya ang nangangailangan nga gikasal niya anang nga sitwasyon nga naob sa nahurutan og wine. Nakita na niyang daan nga himuon gayud doon naging mahimo ang atong Ginoong Hesukristo. Samtang ang mga disciples wala lay imik, namati lang sa diskusyon siguro, ay pa sila nagtuo sa dihang nabuhat na sa atong Ginoong Hesukristo ang maong milagro. Sumilig-on ang ilang pagtuo dahil nakita nila ang himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Samtang si Mary, lig-on na daan ang iyang pagtuo dahil nagtuo siya nga makabuhat og provision ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa nagkinahanglan niyang kaila o nag-imbita sa iya. So, to reveal His glory. Number 2, nga pangutana nga anong gihimo man ni sa atong Ginoong Hesukristo nga milagro sa kasalan sa Kana. Number 2, to show His approval of joy and gladness in social gatherings. Matod ko pa kanina, dili KG ang atong Ginoong Diyos, ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa mga party basta ang sentro ni ana nga party ang atong Ginoong Diyos lamang. Daghang party nga wala gid ang Ginoo, dapat sa tanang party naagid ang atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa atong Ginoong Diyos through Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kung wa ko masayop, sa tanan natong buhaton nato kini para sa kahimayaan sa atong Ginoong Diyos. So unsa may atong buhaton sa atong mga pananalita nga ang makadungog niini, ang makakita niini, makahimaya sila sa atong Ginoong Diyos dahil kita ay Kristohanon, tagasunod sa atong Ginoong Hesukristo. And all you do it for the glory of God. Number 3, nganong gihimo man kini sa atong Ginoong Hesukristo nga milagro, to rebuke the foolish belief that religion robs life of its happiness in society. So, iyang gi-rebuke ang mindset sa kadaghanan nga pag ikaw ay devoted sa usa ka reliyon, gikawatan ka sa kalipay, mula na lisod ibinisaya, to rebuke the foolish belief that religion robs life of its happiness in society. So, John chapter 2 verse 11, the main reason, balikon ko lang pagkuan, of this miracle is to manifest His glory. Balikon ko pagbasa ang verse 11, Jesus did this as the first of His miraculous signs in Cana of Galilee. In Cana of Galilee. In this way, He revealed His glory, and His disciples believe in Him. Mas miligon pa ang pagtuo, ang faith sa mga apostolis niya o sa iyang mga tinunan. Samtang si Mary, ligon na daan o nakahibalo siya nga mirong magawa ang atong Ginoong Hesukristo. And the result of this miracle was the disciples' faith is more strengthened. Mary's faith deserves a miracle. So, ang pagtuo ni Mary gid mao toy deserving sa milagro sa atong Ginoong Dios. Mary's faith deserves a miracle, and the disciples' faith was more strengthened tungod niini nga milagro. God has a perfect plan for us. He never does it all at once, just step by step, because He wants to teach us to walk by faith, not by sight. Wala ipakita, laing hulagway, wala ipakita sa atong Ginoong Hesukristo ang kinatibuk-an nga mahitabo sa atong kinabuhi bilang Kristohanon. Gihimo niya ang step by step
para kitang mga Kristohanon according to His command sa uh, 1 Corinthians or 2 Corinthians chapter 5 verse 7, kung ako nagkamali, all Christians must walk by faith, not by sight. His disciples walk by sight, but Mary walk by faith. Walk by faith, not by sight. So many. God has a perfect plan for us. He never does it all at once, just step by step, because He wants to teach us to walk by faith, not by sight. So, daghan kong nangadunggan, labi na kining nga hospital nga gihatagan og second chance pa sa Ginoo na giluwayan pa siyang kinabuhi. Muingon dayon nga naapagiplano ang Ginoo sa akong kinabuhi. Ang uban na sa moingon nga napagiplano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sure oy, ang Ginoo na ang iplano sa bawat creation niya nga mga tao. Na ang plano ang atong Ginoong Dios individually sa bawat isa kanato. Ug mahibaw-an mo ang plano sa atong Ginoong Dios if you study the written word of God. If you read and study the written word of God nga anaa sa Biblia. Pero ang pinaka simple nga plano nga dapat mahitabo sa atong kinabuhi kada adlaw sa atong kinabuhi, Monday to Sunday, Sunday to Saturday, nga sa kada adlaw yod i-glorify nato ang atong Ginoong Dios. In all we do it for the glory of God. In all you do it for the glory of God. So, your action being a Christian defines your faith of the Lord Jesus Christ. So, wala sa atong mga bukang bibig kung mailhan ang atong pagkakristohanon, kung dili ang atong mga ginagawa will define kung unsa ang atong pagtuo. May gabi ni Sister Jorima Corfis nga naa sa ipunan nga nakasilip sa niini nga teaching. So may gabi Sister Jorina. Matod pa ni Santiago, James chapter 2 verse 18, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Muni nga akong sigig nga iingon nga ang atong mga binuhatan mao mang mag-define sa atong pagtuo. Kung miingon kita nga mituo ta sa atong Ginoong Jesucristo tapos sukwahi ang atong binuhatan, o patay ang atong pagtuo, matod pa ni Apostol Santiago. Sumuna nga kung doon na tayo pagtuo, musunod ang pagsunod, pag-ubin nato sa kagustuhan sa atong Ginoong Hesukristo. So, your actions being a Christian defines your faith of the Lord Jesus Christ. James chapter 2 verse 18, but someone will say, you have faith and I have works, show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Ang usa ka Kristohanon na anay kaluwasan. Kinahanglan makita ang iyang ma-prove ang iyang kaluwasan, ang proof sa iyang kaluwasan ang maayong binuhatan. Dili buhat og maayong binuhatan ang usa ka Kristohanon para siya maluwas, luwas na siya para dili madaot ang iyang kaluwasan, himas siya gid ay makita ang gyud og Kristohanong binuhatan. Parehas na sa ang mangga dili mamunga para magkakaroon siya ng buhay, meron na siyang buhay, at dahil merong buhay na siya, saka siya nakapamunga. Sumunaa ang atong kalawasan. Gitamasa na nato, meron na tayong salvation na nadawat sa atong Ginoong Jesucristo, nagigrasya, giregalo niya sa ato. So, tungod nini nga kalawasan, kita ay may produce ng maayong binuhatan according sa iyang teaching diya sa iyang written word. Dili kita magabuhat sa mga Kristohanon, dili kita magabuhat og maayo para kita maluwas, luwas na kita, busa nagabuhat kita og maayo para dili madaot ang atong kaluwasan. The greatest test of faith
So, isa sa mga greatest nga pagsulay sa pagtuo is when you don't get what you want. So, muna kung dili mo makuha ang imong gusto, but still, you were able to say, thank you, Lord. So, matod ko pa kanina sa sinugdanan pa lang, nga ang pagtuo sa usa ka ang tinuod nga pagtuo, dili maunang i-declare mo para mo exist ang imong gusto, kung dili musunod ka sa kagustuhan sa imong gituohan. So, maayong gabi sa tanan, dinhi na kita magtapos sa atong pagtulunan mahitungod sa kay Mary, sa iyang pagtuo ni Mary, nga kung saan he is walking by faith, not by sight. In contrast sa iyang disciples ni Jesus Christ, they are walking by sight. Pero okay na lang dahil milig-on man ang ilang pagtuo tungod sa milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Pero dapat dili pwedeng mabaliktad nga to say is to believe, aya ka na mo tuo kung nakita mo na, kung dili believe and you can see the wonders and the power of our Lord Jesus Christ. So, dinhin lang kita kutob og sa sunod natong pagtuon. Natapos na karon sa John chapter 2 verses 1 to 11. So ang mga sumunod nini ay John chapter 2 verses 12 pataas. Maayong gabi sa tanan, naway ang tanan nga nananaw niini nga pagtulunan og makatan-aw pa lang ang panalangin sa atong Ginoong Dios magadagaya sa inyong mga kinabuhi. Panalangin espiritual, dahil mauna ang panalangin nga dili mapalit sa kwarta. Kung mapanalanginan kita sa espiritual, lig-on ang atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo, ang tanang panginahanglan nato kada adlaw ana agayod mo sunod. Maunang pagahuptan nato ang gingon sa atong Ginoong Kristo sa mga Kristohanon nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things you need will be given unto you. So diha gid ta mo kuan. Di ginato pwedeng baliktaron na. Unahon ginato ang Ginoo og ang tanan natong panginahanglan sa adlaw-adlaw kusang ihatag niya kanato. Kailangan lamang makontento tayo sa panalangin nga gihatag sa atong Ginoong Kristo sa bawat isa kanato. So, maayong gabi sa tanan. O bago tayo magtapos ay tayo muna ay manalangin. Among Amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo ni nang gabi una, O Lord God, sa tanan Ginoo nga nagatanaw ug magatanaw pa Panginoon ni ini nga pagtulunan. I pray, Father God, that this teaching, Panginoon, about the first miracle that Jesus did in the wedding of Cana, Panginoon, mas magpalig-on, Panginoon, sa ilang pagtudiya sa iyo, O Lord God. Tagaay silang kusog, Ginoo, Lord God, nga sa adlaw-adlaw nilang kinabuhi, O Lord God, ana agayb, Ginoo, ang kusog nga masunod, Ginoo, ang kabubuton sa among gituuhan, sa ilang gituuhan nga mao ang Ginoong Kristo. Bless them, O Lord God, by providing their needs, Panginoon, especially, Father God, sa proteksyon, Ginoo, sa gapanghinanlok nga sakit nga COVID-19, O Lord God. Proteksyonan mo po, Ginoo, ang bawat nananaw, Ginoo, mga anak mo, O Lord God, ni ini nga pagtulunan, Ginoo. Balutin mo po sila, O Lord God, sa imong proteksyon, Panginoon, para ang mga virus, Panginoon, sa COVID-19, O Lord God, dili, Ginoo, makapanghilabot sa ilang physical nga lawas, sa among physical nga lawas, O Lord God. Lord, salamat kay Ginoo dahil tagayo usab kami, Ginoo, confident, O Lord God, nga dili kay kami, Ginoo, mahadlok, O Lord God, sa unsamang panghitabo sa kalibutan, labi na niya ng mga sakit nga COVID-19, Panginoon, but help us also, Father God, and give us wisdom, O Lord God, nga kami, Ginoo, ay mag-ingat sa among tagsa-tagsa ka physical bodies, O Lord God. Salamat kayo, Amahan. Salamat kayo, Diyos. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Sa tanang
gusto pang mananaaw sa ubang pang mga pagtulunan, kung sa Facebook, dahil sa akong Facebook profile, naaman diha ang mga video nako pero dili na kompleto. So dito sa akong personal nga account sa YouTube, just type Edwin Makahilos and click. So ana diha ang mga pagtulon, ang Kristohanong pagtulunan. O ayaw kalimot sa pag-like o sa notification bell. Daghang kaayong salamat og ang Ginoo manalangin kanatong tanan.